Naging matamlay si Cyrus sa mga sumunod na araw, nagtatalo pa rin ang isip at puso niya sa kung anong dapat niyang gawin. Gusto niyang gawin ang tama, ang ipaalam kay Bradley at Adriana ang totoo. Pero alam din naman niyang ipagtatabuyan lang ni Bradley si Adriana, at yun ang inaalala niya. Ayaw niyang masaktan si Adriana lalo na't buntis ito ngayon. Hey, dude, what's up? Lately napapansin kong malalim ang iniisip mo. Anong meron? Tanong ni Reynan na tinapak ito sa balikat. Nakita niya kasi si Cyrus na nasa minibar ng mansion nila at mag-isang umiinom kahit malalim na ang gabi. Pinagsali naman ito ni Cyrus ng alak sa baso na inabot nitong naupo sa tabi ng kapatid nito. Wala ito, kuya, may iniisip lang, napatitig si Reynan dito na nakatitig sa alak ito. Babae ba? More than that, kuya pwede kang magsabi sa akin, Cyrus. Kuya mo ako, hindi ko naman ipagkakalat anuman yan. Hindi kita pangungunahan, napahinga ito ng malalim na muling nagsali ng alak sa baso nila ni Reynan. Hinayaan lang naman ito ng kuya niya na naghihintay magbukas loob si Cyrus sa kanya. Kuya, may natitipuhan kasi akong dalaga, and I can feel na may gusto rin siya sa akin, pero noong nakaraang linggo kasi we found out na nagdadalang tao na pala siya. Nakwento naman niya sa akin ang naging buhay niya at ang ama ng bata ay hindi niya kilala kasi it was just a one-night mistake. Nagkamali siya ng unit na pinasukan and then it happened. Nagalaw siya ng lalaki sa pag-aakalang yun ang fiancé niya. And then, napailing si Cyrus na napayuko, hindi na napigilan ang pagtulo ng luha nito. Hinagod-hagod naman ito ni Reynana sa likod na hinayaan lang umiyak ang kapatid nito. Alam niyang mabigat ang dinadala nito ngayon dahil hindi ito basta-basta iiyak sa isang bagay. I've promised to her na hahanapin ko ang ama ng bata kasi kailangan niya ang pangalan nito para sa birth certificate na rin ng bata. At para malaman niya kung sino ang nakabuntis sa kanya, pinuntahan ko yung katabing unit ng ex-fiancé niya. And it breaks me cause I've found out that the guy living next door is no other than Bradley. Si Bradley ang nakabuntis sa kanya. At nang tanungin ko si Bradley kung may ibang pinatuloy ito sa unit niya 3 months ago ay kinumpirma niyang wala pa. At ang masakit, hindi pa nakakalimot si Bradley kay Ashley, hindi pa siya handang magsimula at tanggapin ang nangyari. Saad nito na patuloy ang pagtulo ng luha sa pisngi nito, maging si Reynan ay natigilan at nagulat sa mga nalaman, hindi makakilos at makalmik sa mga narinig. Hindi pa ninindigan ni Bradley si Adriana, tiyak ako doon, kapag nalaman ni Adriana na ayaw silang panindigan ni Bradley, masasaktan ang mahal ko, gusto kong akuin ang pinagbubuntis niya. Panindigan siya at pakasalan, pero parang ang gulo. Kuya, pamangkin ko yung daladala niya. Sa amin ni Bradley ay siya ang may mas karapatan sa bata. Paano kung kailan masaya na kami ni Adriana? Babalan siya ni Bradley sa akin, may laban ba ako kung alam natin siya ang ama at hindi ako? Kahit paano ay nalbsan ng bigat na daladala nito sa dibdib na may isang tao siyang napagsabihan ng pinagdadaanan. What do you think, kuya? Ano bang dapat kong gawin? Inaalala ko rin kasi, paano kung panindigan ni Bradley yung mag-ina? Paano ako? Kuya mahal ko na si Adriana. Hindi ko siya kayang ipaubaya. Siya pa lang ang babaeng bukod tanging nakapagpatibak ng puso ko. Nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng lalaking pwedeng nakabuntis sa kanya ay ang kapatid pa natin. Ilang minuto ang mga itong natahimik na nagpatuloy umiinom, hanggang nagsalita na si Reynan. Alam kong mahirap sumugal, Cyrus. Pero bakit hindi mo muna sabihin kay Bradley ang lahat? Saka mo kausapin si Adriana about it. Kung hindi paninindigan ni Bradley ang mag-ina, at least alam niyang sasaluhin mo yung nabuntis niya. Pero kung paninindigan niya tanggapin mo, dude, kagaya ng nasabi mo, si Bradley ang may mas karapatan sa dalawa. Pagpapayo ni Reynan dito na mapait na napangiti. Tinapagtapik naman ito ni Reynan sa balikat na hindi na sumagot si Cyrus pero kita ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Bagsak ang katawan na dumapa sa kama si Cyrus. They are right, Cyrus. It's better to do what's right. Kahit mahirap, kinabukasan ay muli nitong pinuntahan si Bradley sa unit nito. Mabuti na lang at hindi ito lumabas. Why are you here again? Kuya, may kailangan ka ba? Matamang lang nakatitig si Cyrus sa kapatid nito. Iniisip kung anong magiging reaksyon nito kapag sinabi niya ang pakay niya. Nilinggan naman ito ni Bradley na nangunot noo nang makitang problemado ang kapatid nito. Dinala nito sa tabi ni Cyrus ang tinimplang kape.
pinapakiramdaman lang naman ito ni Bradley dahil daman niyang may pinuproblema ang kapatid nito. What if one day, may magpunta ditong babae na dala-dala ang anak mo, aakuhin mo ba ang bata? Ha? What do you mean, kuya? Hindi kita maintindihan. Just answer me. Mahirap bang sagutin, bakit ko naman paninindigan, kuya? Nang mamatay na si Ashley, nangako ako sa kanya na hindi na ako mag-aasawa pa. Wala na sa plano ko ang pag-aasawa, kabilang na doon ang magkaroon ng anak. Kahit mapatunayan mong anak mo ang bata, hindi mo pa rin paninindigan? That's imposible, kuya, wala naman akong pinuputukang babae. Oo, may mga naikama ako bukod kay Ashley pero I've always used protection. Paano nga kung may nabuntis ka? Paano yung bata? I don't know and I don't care, kuya, sinabi ko na sayo. Wala na sa plano ko ang mag-asawa kabilang na ang magkaanak. Kung mapatunayan niyang anak ko ang bata, maybe I'll just give her money para may magagamit siya sa pag-aaral ng bata, that's it. Kahit anak mo siya ay hindi mo tatanggapin? Anyway, what brings you here? Kuya, may kailangan ka ba sa akin? Wala, just checking on you. Matapos mag-agahan ang dalawa ay nagpaalam na rin si Cyrus dito. Buo na ang pasya nito, ang puntahan si Adriana at akuhin ang bata. Sa mga nalaman niya ay sapat ng dahilan nito upang hindi na sabihin sa dalawa ang mga nalaman. Malding bumalik sa Spain si Cyrus, gusto niyang samahan si Adriana sa pagdadalang tao nito lalo na't magbubukas na rin ang restaurant ng dalaga. May parte sa puso niya na nasasaktan para sa dalaga, pero mas nananaig ang saya at kagustuhan nitong sa kanya na lang mapunta ang mag-ina. Ngayon pa lang ay nasasaktan na siya para sa mag-ina. Kaya napagdesisyonan nitong hindi na ipaalam kay Adriana na nalaman niya ang nakabuntis dito at kung anong napag-usapan nila ni Bradley, ayaw niyang masaktan ang dalaga dahil tiyak na madudurog ito kapag nalaman niyang walang planong tanggapin ni Bradley maski ang anak nila. I promise you, Adriana, hindi ko kayo pababayaan ni baby, ako sa responsibilidad ni Bradley sa inyo. Ilang oras pa kasi ang aabutin bago makarating ng Spain kaya mas minabuti nitong umidlip na muna at ipahinga ang katawan at isipan. 5 years later, nangingiti si Adriana habang pinagmamasdan ang anak nitong si Kurt. Nahihimbing na kasi ito at bakas ang pagod sa maghapon nilang pamamasyal. 4 na taon pa lang ang anak nito pero napakabibaw nitong makipag-usap. Matalino ang bata at napakagwapo din. Napapaisip tuloy ito kung ganito din kaya kagwapo ang ama ni Kurt. Hindi man lang niya nakilala ang binata, lumalaki na si Kurt at kung minsan ay tinatanong nito ang kanyang ama. Mabuti na lang at may kinagisnan nitong ama na tinatawag niyang papa. Si Cyrus na siyang umako sa kanilang mag-ina, sa loob ng 5 taon ay aminado itong natutunan na niyang mahalin si Cyrus. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman niya na may gusto sa kanya si Cyrus. Wala man itong sinasabi pero sa kilos pa lang nito ay damang-dama ni Adriana na mahal siya ng binata. Hindi lang siya kundi lalo na ang anak niya. Minsan sa 1 buwan lang dumalaw si Cyrus sa kanila sa Spain. Pinasok na rin ni Adriana ang pagiging modelo, si Cyrus ang tumulong sa kanya para maabot nito ang pangarap niyang maging modelo. Lisa lang din ang manager at agency nila at madalas ay sila ang nagtatambal. Naging tahimik at maayos ang pamumuhay nito sa Spain sa nagdaang 5 taon. Laking pasasalamat din ito na hindi na nagpakita o paramdam pa ang pamilya niya lalo na ang kuya Casiano nito. Ipinaubaya na rin ni Adriana ang kayamanan ng pamilya niya sa mag-aama. Kahit alam niyang siya ang may karapatan sa lahat ng properties nila sa bansa ay hindi na ito nakigulo pa. Mas pinagtuunan pansin nito ang career nito bilang fashion model at pagiging ina sa anak nito. Mabuti na lang at nandyan palagi si Cyrus na siyang nakaalalay sa kanilang mag-ina. Isang gabi, nangunot noo si Adriana nang may nag-doorbell sa pinto ng unit nito gayong malalim na ang gabi. Binundol naman ito ng kaba sa dibdib na napasulyap sa anak nitong nahihimbing, napasilap ito sa peephole ng pinto at nakahinga ng maluwag ng masilip na si Cyrus ang bisita, kaagad nitong binuksan ang pinto na napangiting iniabot sa kanya ni Cyrus ang isang pampong na tulips na matamis na nakangiti sa kanya. Hi, for you. Thank you, tuloy ka, sanay naman na si Adriana na malambing sa kanya si Cyrus, at hindi naman siya naiilang dito dahil kahit hindi niya aminin ay alam niya sa sariling komportable siya dito. Sa tagal ng pagsasama nila ay natutunan din niyang magustuhan si Cyrus, likas kasing mabait ito,
Maasikaso at malaki ang respeto sa kanilang mag-ina. Ilang beses na rin nilang nakatabi sa kama si Cyrus, nagkainuman na rin sila pero ni minsan ay hindi nagtangka si Cyrus na hagkan siya sa mga lobby. "Where's Kurt?" Nahihimbing na. "Bakit hindi ka tumawag? Di sana hinintay ka niya." Kahit 5 taon na niyang kasama si Adriana ay wala pa rin itong lakas ng loob na magtapat sa dalaga. Kahit ramdam niyang may pagtingin din sa kanya si Adriana ay nakuntento na lang ito sa masayang samahan nila. "Thank you." "Walang anuman, magtatagal ka ba dito? Honestly, ikakasal kasi ang bunso namin." "Si Venice, gusto ko sanang dalhin kayo ni Kurt pauwi ng bansa. Dadalo lang naman tayo sa kasal, pasensya ka na ha, nilista ko kasing si Kurt ang magiging ring bearer sa kasal ng kapatid ko." Natigilan si Adriana pero kalaunay na pangiti ito sa sinabi ni Cyrus, dama niya kasing tunay na anak din ang turing ni Cyrus sa anak niya. Napakamaalaga nito at mahal na mahal ang anak niya. Hindi ito nahihiyang ilabas sa publiko si Kurt kahit pinagchichismisan na siya ng publiko na mag-ama sila ni Kurt. Ganun ba? Wala namang kaso pero okay lang ba? Oo naman, kaya nga pinuntahan ko kayo kasi gusto ko kasama ko kayong babalik ng bansa. 1 linggo lang naman tayo doon. Ihahatid ko rin kayo pabalik dito pagkatapos ng kasal. Sige, ikaw ang bahala. Matapos kumain ni Donnie ay pumasok na sila ng silid. "I miss you, son. Can I sleep here?" Gusto kong makatabi si Kurt. "Oo naman, hindi mo naman kailangang magpaalam. Alam mo namang hindi ka na iba sa aming mag-ina." "Thank you, Adriana." Isang tango ang isinagot ni Adriana dito na nahiga na rin ng kama. May kaluwagan naman ang kama nila. Pinagigitnaan nila si Kurt na niyakap ni Cyrus na pinaunan pa sa braso nito. Para na nga silang mag-ama kung titingnan lalo na't malaki ang pagkakahawig nilang dalawa. Katulad ni Cyrus ay mistisong bata kasi si Kurt, pareho din silang tiyanito na kulay abo ang mga mata, matangos ang ilong na may manipis na mga labi, magaan din ang loob ni Kurt dito na tinatawag niyang papa. Lumipas ang ilang araw at umuwi nga ng bansa si Cyrus kasama sina Adriana at Kurt. Kabado si Adriana dahil ngayon pa lang niya makakaharap ang pamilya ni Cyrus sa personal. Nakakausap na niya ang mga ito sa video call at masasabing mabait ang pamilya nito lalo na ang kanilang mga magulang. Maliban sa isang kapatid nitong balita ni Adriana ay namumuhay ng simple at nagpapatakbo ng maliit na talyer. Si Bradley, pero hindi pa rin maiwasang makadama ng kaba si Adriana dahil ngayon ay haharap na sila sa pamilya nito. "Are you ready?" Pagdating nila kanina sa airport ay sinalubong kaagad sila ng isang sasakyan na sundo ng mga ito. Ilang beses na pahugot ng malalim na hininga si Adriana para ibsan ang kaba nito. "Yeah, let's go." Muli itong napabuga ng hangin na bumukas ang pinto at naunang bumaba si Cyrus. Nalalaya naman ito si Adriana na napagala ng paningin sa kabuuan ng compound nilang napapalibutan ng mga naglalakihang mansion. Mula sa mga mansion na magkakaharap, ilang choppers at magagarang sasakyan. "Halika na, hinihintay na nila tayo." Alam naman niyang kabilang ang angkan nila Cyrus sa mga kilalang pinakamayaman sa bansa. Halos lahat ng mga tito at pinsan nito ay mga tinatawag na tycoon billionaire, at kabilang na doon si Cyrus. Pagpasok nila sa magarang mansion ay hindi pa rin maiwasan ni Adriana ang mapatingala at mamangha sa disento ng bahay. Nakahilera naman ang mga katulong sa gilid ng koridor na nakayuko sa kanila. "This way," saad ni Cyrus na inakbayan nitong napasinghap. Pilit ngumiti at kinalma ni Adriana ang puso nang dahan-daang binuksan ni Cyrus ang pinto at bumungad sa kanila ang malawak at magarang sala ng mansion. Napatayo din ang mga taong nakaupo doon na mukhang nag-aabang ng pagdating nito. Hinila naman ito ni Cyrus palapit sa pamilya nitong naghihintay habang karga nito sa isang braso si Kurt na nahihimbing, "Welcome home, son." Hiha. Magiliw na saad ng ina nitong kahit nasa 50s na ang edad ay hindi pa rin halata na napakabata nito tingnan. "Thanks, Mom." "Everyone, this is Adriana, and her son, Kurt." Kaso tulog, natawa naman ang pamilya nito na lumapit na rin sa kinatatayuan nila at isa-isang nagpakilala kay Adriana. Kahit paano ay naibsan ang kaba ni Adriana na masayang sinalubong sila ng pamilya ni Cyrus. "Feel at home, hiha, welcome ka dito. Salamat pinagbigyan mo si Cruz na magbakasyon kayo ni Kurt dito." Nak-Angie tuluyan na rin kasing nagising si Kenneth na nakipaglaro sa mga anak ng kuya ni Donnie at kitang magkakasundo ang mga ito. "Walang anuman po, tita,
At salamat po sa pagpapatuloy sa aming mag-ina. Nahihiyang sagot ni Adriana dito na tinutulungan ang ginang na maghain ng hapunan sa may dining. Mommy, hindi daw po makakarating si Bradley, I've called him. Pagsulpot ng panganay na anak nitong si Reynan, minsan na niya itong napanood noon sa isang interview at sa pagkakakilatis nito kay Bradley ay arogante nga ito. Malayong malayo kina Cyrus at Reynan na palangiti at kitang makulit ang personality. Ang batang yun, tawagan mo ulit, tell him to come here tomorrow, kasal na ni Venice bukas, hindi pwedeng hindi siya dumalo. Napailing si Aurea na napahinga ng malalim, bakas ang lungkot sa magandang mukha nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi sa kanila ang bunsong anak na lalaki nito, S.I. Bradley. Matapos kumain ng pamilya ay napagpasyahan nila Cyrus at Adriana na ilabas na muna si Kurt. Nangungulit kasi ito na gusto niyang mamasyal dahil ngayon pa lang siya nakakapunta ng Pilipinas. Kahit pagod si Adriana ay pinagbigyan na lamang nito ang anak. Are you okay? Nasa park ang mga ito at pinapanood si Kurt na naglalaro sa may children's park. Yeah, medyo pagod pero kaya pa naman. Wala naman akong hindi kakayanin para kay Kurt. Gusto mo bang magpahinga na muna sa kotse? Ako nang bahala kay Kurt. No, it's okay. Kaya ko, sagot nito na pilit ngumiti. Hindi naman na nakipagtalo si Cyrus na pinasandal ito sa balikat. Kinakabahan kasi ito na magkita si Bradley at Kurt. Napaka-imposibleng hindi mapansin ni Bradley na kamukha nito ang bata. Tiyak na makikilala niya si Bradley kapag nag-cruise ang landas nila. Hey, may problema ba? Wala, pagod lang din. Umuwi na kaya tayo? Huwag, kita mong ang saya ng anak natin eh. Anak natin, ilang oras din silang nasa park bago nagsawa si Kurt. Pawis na pawis pa ito na pinunasan at binihisan ni Adriana bago sila nagpunta sa restaurant para kumain. Mommy, yes, anak, makikita ko po ba si Daddy ngayon? Napalis ang ngiti ni Adriana na nagkatinginan sila ni Cyrus. Hindi ko alam, anak, hindi naman alam ng Daddy na uuwi tayo. Niyakap niya ito na hinagod-hagod sa likuran, sumubsob naman si Kurt sa dibdib nito na kitang nagtatampo. I want to see my daddy, I want to be with him, I miss my daddy. Kahit gustuhin niyang ibigay ang gusto ni Kurt ay hindi naman ito alam kung sino at nasaan ang nakabuntis sa kanya. Ang sinabi kasi ni Cyrus sa kanya ay wala nang nakatira sa unit na napasukan noon ni Adriana at hindi daw ibinigay ng mga staff ng condominium ang information ng lalaki at confidential yun, labag sa rules ng condominium. Pagdating nila sa restaurant ng tito ni Cyrus na si Frank Poizon ay nauna itong bumaba at may tawag itong natanggap. Napatingala si Adriana sa restaurant na napangiti, sa labas pa lang kasi ng restaurant ay nagsusumigaw na ang karamya nito. Lucky Exclusive Restaurant. Nalingat si Adriana na hindi namalayan si Kurt na sinalubong ang isang binatang palabas ng restaurant. Nakasuot ito ng luma at kupas na pantalon, plain black shirt na nakatsinelas, may suot ding cap at sunglasses, mahaba ang buhok nitong lagpas balikat ang haba at balbas sarado ang mukha. Daddy, nanigas ang binatang si Bradley na bagong labas ng restaurant na may batang biglang yamakap sa kanya at tinawag siyang Daddy. Kurt, pagtawag ni Adriana na natatarantang nilapitan ang anak. Anak, ano ka ba naman? Don't talk to the strangers. No, Mom, he's not a stranger, he's my dad. Look, oh, we have the same birthmark. Pero hindi naman yun sapat na dahilan para maniwala siyang ito ang nakabuntis sa kanya. Sa pagkakatanda kasi nito ay malinis yun sa katawan at mukhang may kaya sa uri pa lang ng pananalita. Pero itong binatang nasa harapan nila ay mukhang ordinaryo lang at napakasanggano ng itsura. Enough, anak, he's not your daddy. Pag-alit ni Adriana dito na napahikbing niyakap ang binata na napatingala dito. No, he's my dad, di ba po, kayo ang daddy ko, kayo yun eh, I know. Napatampal sa noo si Adriana na pagod ang mga matang nakatitig sa anak nito. Nasasaktan siya para dito pero hindi naman pwedeng pagbigyan niya ito na maniwalang ito nga ang ama niya. Lumuhad naman si Bradley na nagtanggal ng shades nito at pinahid din ang luha ni Kurt. Kahit ngayon pa lang niya nakita ang bata ay damang-dama niya ang connection niya dito. Idagdag pang kamukhang kamukha niya ang bata. Daddy, why are you calling me daddy? Do I look like your dad? Bumilis ang kabog ng dibdib nito na marinig ang malalim at baritonong boses nito na tila narinig na niya kung saan.
Akmang susuwayin na niya ang anak niya nang may makabunggo sa kanyang babae. Ouch! Ano ba? Are you blind? Singhal ng babae sa kanya kahit siya ang nabunggo at natapunan ng coffee na dala ng babae. Napalunok si Adriana na nilingan itong ikinanigas nito ng malinganan ang mga taong hindi niya inaasahang makikita ngayong araw. Maging ang dalawa ay nagulat na mapatitig dito. Ate Bernadette, Timothy, what is the meaning of this? Napataas kilay naman ang Ate Bernadette nito na hinagod siya ng nanguuyam na tingin mula ulo hanggang paa. Oh, ikaw pala, Adriana. Mukhang masaya ka sa binuo mong pamilya kasama ang pulubing ito, pang-uuyam ni Bernadette na napasulyap kay Bradley at Kurt. Lalo na't hindi nito inaasahan na ganito ang ipapakita ng kapatid nitong buong buhay niyang minahal at nirespeto. Dapat pala magpasalamat kang hindi natuloy ang kasal niyo noon. Han, Luke O, mukhang may karelasyon na siya dati pa kaya hindi niya itinuloy ang kasal. Sa nakikita ni Adriano ay nagpakasal na ang mga ito at may bunga na rin ang pagsasama nila. That's enough, Bernadette, let's go. Nagugutom na kami ng anak mo, sagot ni Timothy na ikinalunok ni Adriana. Oh, bye, my dear stepsister. May parte sa puso niya na nasaktan sa nalaman lalo na ang mga binitawan ni Bernadette na buong akala niya ay kakampi niya. Alam naman niyang may pagtingin si Bernadette kay Timothy dati pa. Pero dahil siya ang gusto at close ni Timothy, hindi ito pinapansin noon ng binata. Pero ngayon ay mag-asawa na sila at may anak na rin, samantalang siya ay napag-iwanan pa rin, tiyak na lalo siyang mamaliitin at pagtatawanan ng Ate Bernadette niya kapag nalaman nitong nabuntis siya ng kung sino, at hindi alam kung sino ang ama ng anak niya. Sa kaisipang yun ay napayuko si Adriana na hindi na mapigilan ang pagtulo ng luha. Mommy, don't cry na, nandito naman po kami ni Daddy eh, don't mind that witch, I hate her. Anak, halika na, balik na tayo sa kotse, sa bahay na lang tayo kumain, nawala na ako ng gana, pasensya ka na ha, nadamay ka pa. Daddy, hindi ka ba sasama sa amin pauwi? Anak, hindi nga kasi siya ang daddy mo. Siya ang daddy ko, Mommy, hindi, halika na. Kumaway pa ito sa binata na matamis na ngumiting ikinangiti ni Bradley na kinawayan nito pabalik. What's happening to you, Bradley? Muli itong napatitig sa mag-ina na pilit inaalala kung saan niya nakita ang dalaga. Could it be possible, siya nga kaya ang dalagang matapos kong paligayahin buong magdamag ay tinakbuhan ako kinabukasan.